Hello po mga kapatid. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga nagpapaabot ng kanilang appreciation. Magandang hapon na po dito sa ating panig ng mundo. Marami pong mga may mga ewan ko ba bakit gano'n, no? May trend eh. Ngayon marami na naman ng mga bagong exit. May mga bagong mga nagme-message po ulit eh. Shout out po sa inyong lahat. At may mga bago rin mga nagre-reach out na closet. May isa na naman na closet na iba rin yung kanyang sitwasyon. Kaya sabi ko po sa inyo talagang maganda. Wag natin silang i-stereotype. Hindi ko mo nasa MCGI pa kahit 5 taon na ba si TSR na leader dyan, hindi pa rin sila umaalis. Wag po natin silang patulan mga kapatid. Gaya nga ng naunawaan natin noong nakaraan. Wala pong sino man na maaaring humatol sa budhi ni naman. Ayun si Kosa Gaming, Boss CJ. Kumusta po, brother? Ayan, kaya gusto ko lang pong na boring lang ako habang nag-walking kami. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga nagpapaabot ng kanilang appreciation, pagpapasalamat. Really, hindi naman talaga, wala namang benefit personal yung ginagawa namin ng mga nagsasalita. Siguro minsan nagiging beneficial yon, parang yung isa kong kausap na kapatid dati, bago siya mag-exit na siya, pero kapag salita na rin naman siya yung sabi ko sa kanya, alam mo Brad, iba pakiramdam pagka nasabi mo o nakapagsalita ka, kasi ganon din yung nangyari sa akin nung hindi ako nagsasalita. Patuloy akong sinisiraan. Ngayon nagsalita ako, syempre simula babanatan ka talaga niyan. Kita mo naman ngayon ng napapatunayan ko naman sa awa ng Diyos, hindi naman totoo yung mga paninira sa akin. Kaya kung mananatili kang tahimik, hindi ibig sabihin papatawarin ka na ng mga yan. Yan. Pero hindi ko rin naman kayo ini-encourage na magsalita, mga kapatid. May kanya-kanya pa rin naman tayong sitwasyon, may kanya-kanyang kakayahan, limitasyon. Kaya salamat po sa lahat po ng mga nagpapaabot ng kanilang mga appreciation. Salamat. Maraming nakakalaya ulit ngayon, mga kapatid. Maraming mga bagong laya. May comments. Si Brad Wilfredo,
Hello bro, enjoy sa walking po. Salamat Brad. Yan ang aming ano eh. Resolution. Resolution mo rin ba yun, babe? Hindi, ako lang. Ha? Ulang. Ako lang, okay. Bakit ayaw mo sumama? Minsan napapako pag ano di gagawin ko na lang. O, di gawin mo. Yan. Ako kasi resolution ko eh. To stay healthy. Ngayong year na to. Nancy, sis Nancy. Hello po sa lahat. Wilfredo Lalik. Nakachempo ulit. Shout out kay Lola Cute. Ayun eh. Oo nga pala, magkapit bahay nga pala kayo. Shout out sa iyo, Lola Cute. Sis Marina. Enjoy walking, Brad CJ. Sis Nancy. Shout out. Ating Rosita. Tipala. Malabo na mata ko. Brad Wilfredo. Ako din po bro. Magpapayat this year. Yun eh. Yung iba talaga pagka ano na. Umiidad na. Pero yun po, katulad ng sinasabi ko kanina, minsan nandun ka sa stage, gusto mo magsalita, may labas mo yung sama ng loob mo o galit mo, kasi talaga namang nakakasama ng loob. Ipinagkatiwala mo yung kakayahan mo, panahon mo, even pera natin, tiwala. Tapos madidiscover mo nagpapayaman lang pala sila. Masakit talaga sa loob yun. Kaya ako rin naman, nakita nyo naman yung mga una kong mga live nun, may halong galit eh. Pero wag ka kasing lulubugan ng araw sa iyong galit. Kaya hindi dapat na nakadalawang taong ka na nagsasalita, isang taong ka na nagsasalita, galit ka pa din. Iba na yun. Iba na yun. Puot na yun eh. Masama yun na pupuot sa kapwa. At hindi mo rin naman, kailangan pa rin naman tayo may self-control mga kapatid. Dahil ang mangmang, inihinga ng mangmang ang buong galit niya. Ngunit ang pantas, eto matahimik, tumitiwasay. So, siguro bugso ng emotion mo, bugso ng pagkakataon, ngayon ka pa lang nagsasalita, mainit ka. Ngayon ka pa lang ka-exit, 2 weeks pa lang ka-exit, 1 week, nandun pa yung sama ng loob mo eh, na gusto mong ilabas. At nature yun eh. Pero after mo mailabas, dapat okay ka na. Siguro 3, 4, kung sige na, 10 mo lang nasabi mo, siguro yung pang-11, hindi na ganun yung galit mo. Kaya natutuwa ako, marami ng mga exit na tahimik na, pero nakakausap ko pa rin naman, may iba tumatawag na naka-move on na sila, na yun naman ang objective ko eh. Hindi naman para papagsakin ng MCGI o manggulo sa MCGI, manghikayat ng mga aalis. Ang katunayan ko nga nun dito nga sa lugar ko eh. Ito, naglalakad kami. Actually, pwede kong lakarin papunta doon sa lokal eh. Araw-araw, nadadaanan ko halos yung lokal dito. Kung gusto ko lang manggulo, andali eh. Kung gusto ko manghikayat, mga kapatid dito, hindi naman sa pag-aangat ng bangko. Pero kasi, naglingkod ako ng tapat. Alam ko mas mahal nila ako dito kaysa doon sa mga iba ko nakasama dito ng destino.
Lalo na yung naghahasik ng lagim ngayon sa Texas. So kung gusto ko na mangumbinse, napakadali. May mga nakakasalubong ako rito na kapatid. May mga ano na rin, huminto na rin pala. Tapos wala akong hinihintay ko sila mag-open up. Minsan meron lang katulad isang kapatid, sabi ko. Then nakita kami. Tapos nakita ko iba na itsura niya. Iba na yung gayhak. Sabi ko lang. Sabi niya kasi, Brad, sinuspindi din daw pala siya. Hindi ko na sasabihin yung detail. Pero to cut the long story short, hindi makatwiran ang ginawa sa kanya. So, yun. Ganun pa. Opo. Yan. Tapos, sige po, magpapaalam na kami. Saglit lang, as in, hindi ako nagpapatagal ng ng usapan. Ayokong sabihin ng hihikayat ako sabi ko lang, subtle lang, sabi ko. Siguro napapanood niyo po ako, no? Gumanon lang ako. Biglang ngumit. Opo, sabi niya. Okay, sige po, sabi ko. Ayun lang. Kaya, kung pabagsak ang MCGI, malungkot ako una. Kasi, marami mabubuting tao na pasok dyan sa MCGI. Naniniwala ako. Kumpara mo sa ibang mga religion. Pwera na ngayon iba na yung era ngayon ni Daniel malulupit na yung mga naaaanib ngayon Pero yung mga panahon ni Bes, mababait ang mga kapatid. Doon mo masasabi talagang majority ng members talagang gustong magsadyos, gustong maglingkod. Kaya malungkot, lalo na well invested tayo, yung mga matatagal na naanib. Malungkot kung babagsak na. Pero ganun ganyan talaga ang naging kapalaran ng ngayon. Meron ba tayong pwedeng sisihin? Kahit man magsisihan tayo, hindi naman natin may babalik yun. Matuto na lang tayo kung ano yung nangyari. So, hindi na tayo magpapabutol sa susunod. Hindi na tayo magpapauto ulit sa susunod. Pero para maghanap sino ba may kasalanan, wala naman mangyayari doon. Waste of time lang naman. Uy, marami na pala message. Basa lang po ako naman. 49 na din ako this year. Uy, 49 na pala si Kuya Wilfredo. Brad Mario. Ako bro, nag-aalis ng taba sa tiyan. Walking lang. Oo, mahalaga po yung dalawa naman yan mga kapatid physical activity and diet. Hindi yung diet papapayat ka, yung proper diet, yung tamang mga pagkain. Brad, mahal pagka healthy food Sipin mo na lang, mas mahal pag dinadialysis ka na, mas mahal pagka lagi ka nang na-hospital. Mas mahal yun. Bukod sa mas mahal, nahihirapan ka na. So ano pipiliin mo? Kaya okay po yan. Masama po pagka sa mga lalaki,
Hawakan nyo tiyan nyo pag matigas, bilog. Nako, delikado yan. Alam ko number 1 ata ngayon na cancer killer ay colon cancer. Hindi pa nila masyadong tiyak kung bakit. Ongoing pa ang study, pero yan ang marami ngayon, colon. Pag tumungtong po kayo ng 45 years old, pero kung medyo unhealthy diet kayo, 40 pa lang, magpa-colonoscopy na kayo para malaman kung meron kayo ano. Kasi ang colon cancer, lalabas yan pag stage 4 na. Doon mo malalaman. Mga early signs, pag nadudumi ka ng dugo, ay iba na yun. Yan ang mga early signs. Tatlong sides kasi pwedeng tubuan ng colon cancer eh. Pag yung medyo mas malapit-lapit na sa labasan ng dumi, yon doon mo makikita yung blood. Doon sa kabilang side, baka hindi mo na masyadong halata kasi ititim na siya. So the best way, magpa colonoscopy na basta umabot ka na ng 40 to 45 years old. Dahil ngayon po, as early as 30 years old, 35 years old daw, may nagkaka-colon cancer na. So most likely, dahil sa pagkain po yan. Noong panahon di naman uso ang colon cancer, but ngayon, napakarami na. Yan. Macario Sakay, good afternoon bro. Red Ray Balating, masama yung magalit kay for absolutely no reason. Yes bro, tama. For no reason, galit ka. Parang ito nakaraan daw, di ba? Yoko na nga. Yan na yun. Shoutout sa inyo dyan, Brad Ray, sa lahat ng mga nandyan sa UAE. Brad Roy Abalos, good day po. Brad CJ, good day po. Joseph Oliver, hi, good day po mga kapatid. Ako natatawa na lang kay TR. Dati, sobrang inis ko. Oo, di ba? Alam niyo mga kapatid, yun ang isang palatandaan mo na nakaka-move on ka na. Pag yung mga bagay na yon na tinalikuran na natin, hindi ka na nagagalit, hindi ka na nai-trigger, hindi ka na naiinis, natatawa ka na lang. Yan. Hindi ka na, oo, minsan parang gusto mong pag-usapan, pero hindi na yun ang lagi mong main topic, hindi na yun ang lagi mong hinahanap. Yan. Kaya congrats po sa iyo kapatid. Si Joseph Oliver, natatawa na lang siya. Hi. Kalataw yan. Ganang araw Brad CJ, sana all makapagpapayat na. Opo, nako, umpisahan mo na. Jack Russell Fernandez, good day po bro, sana po makagawa kayo ng comparative teaching sa mga sinasabi si DSR to balance po yung walang hiwaga aral niya sa pulpito. Kawawa po talaga yung mga kapatid na naiwan sa loob. I know ginagawa na po yan ni Brad Ace Ako kasi actually to tell you honestly, isa po yan nung bago pa lang akong nagsasalita. Isa yan sa plano ko noon na sagutin palagi ganon, because I know malaki ang impact noon, pero alam nyo, it will drain me. Hindi gano'n naman kasi sa simple yon. So kailangan din ako makinig ulit ng 8 oras.
Kailangan ko ulit makinig ng 2 oras, 3 oras ng PMWS, which is time consuming. Kaya pero may iba pa po akong plano. Tignan na lang po natin. Pero maganda po talaga yung yung suggestion mo, Brad Jack. Pero nandiyan naman na yung mga ibang mga kasama, hindi naman ako nag-iisa lang. Si Brad Ace, alam ko sinasagot na nga niya. Itong mga nakaraan naman lagi naman ganun. Pero meron ako isang plan eh. Ayoko sabihin kasi plano pa lang naman. So tayo nyo na lang mga kapatid. Joseph Oliver, agree ko dyan bro, mababait yung mga kapatid sa panahon ni BSCS. Mababait po talaga, malayo ang difference, as in. Tsaka sharp ang mga kapatid dati, sharp. Kaya yung nararamdaman mo dating tapang with knowledge yun eh. May kaalaman kang nararamdaman sa loob mo eh. Kaya matapang ka kasi sure ka sa sinasabi mo eh. Hindi ka tulad ngayon. Pag ipit na sila, sasabihan ka na lang. Sa demonyo ka na kasi. Kasi ayaw mo na nang gawang mabuti. Ganun lang. Iba-brand ka na lang. Pero dati hindi eh. Kaya mas iba ang mga breed ng bagong mga MCGI members ngayon. Kaya nakakalungkot lang sa kanila. Pero okay lang din. Huwag niyong problemahin mga kapatid yung ibang tao. Gusto nating mag-move on. Gusto mo mag-move on, huwag ka mag-isip ng ibang tao. Sarili mo ang isipin mo kung paano ka uunlad. Ayan. Andyan na pala si Lola Cute. Shoutout sa neighborhood natin bro. Yung feeling na sila lang ang ligtas. Oo nga eh. Meron pa pala ako dito. Ito may chichika ako. Pero hindi ko na lang, insecure sila mga kapatid. Meron dito, hindi ko na lang bibigyan ng mga certain na sitwasyon at mga at pangalan, din ako yung mention. Meron dito, nandito rin sa Saipan, kapatid. Alam nila umalis na ako sa MCGI. Kasi religious din naman sila eh. Pero wala akong sinasabi sa kanila itong isang sabi niya, oy, alam mo nagtatanong sa akin, yun daw delulong member, kung nagsasabi raw ba ikaw sa amin tungkol sa MCGI. Ano po sabi niya? Di wala. Tataka lang ako, bakit ka naman magsasabi sa amin ng tungkol sa MCGI? Napaka-insecure nila mga kapatid, no? Napaka-insecure. Alam nyo kung yung mga sinasabi nila, bakit daw nagsasalita tayong ganito, bakit wala naman tayo, etc. Alam nyo, kung wala kaming impact, bakit nyo kami papansinin? Bakit nyo kami papansinin kung wala naman kaming impact? Diba? Pipigilan nyo ba kaming mapipigilan nyo ba kaming magsalita? Hanggang sa ngayon, hanggang sa panahong ito, meron pa rin mga nagre-reklamong mga kapatid. Hindi pa rin kayo nagbabago ng nyo. Hanggang ngayon, ayaw nyo pa rin ng accountability. Ayaw nyo aminin yung mga mali nyo. Ayaw nyo aminin yung Area 52. Ayaw nyo aminin yung pagpapayaman nyo na talaga ng mga ng mga sugo nyo dyan, ng pamilya ng kinikilala nyong
royal family. Tapos hanggang ngayon ayaw nyo pa rin tumigil sa pagpapasama doon sa mga umaalis. Sasabihin nyo pa rin sa demonyo. Yan. Kaya bakit kami hinto? Hindi mo mapipigilan kami at meron pa rin lalabas at lalabas diyan magsasalita. Picture na tayo. Wala pa tayong picture. Ano ba yan? Wash out sa likod. Dito na lang po. Yan. Ito pa. Ito mo, ang ganda ng asawa ko. No. Gigiling. Mabait lang kasi yan. Kaya ganyan yan, mahiyain. Yan. Ano babe, doon na tayo? Ako yung sasakyan? Balikan na lang natin. Kabulin lang namin ng Costco. Mamimili lang. DSR may sariling unawa, yon sabi ni Kalataw Yang. DSR may sariling unawa yung na malayo sa unawa ni Bes kasi sinapian ng 666 ang katawan ni DSR. Kaya lahat ng paksa niya puro pampakitang tao lang. Para hindi halata kapag nagsusubi ng pera galing sa kita ng KD Rock at Morong. Real talk lang mga kapatid, yung ginagawa ng royal family, kahit ano pa sabihin nyo, anong pakinamin, etc. Kaipokrituhan yan eh. Alam nyo namang mahihirap ang mga kapatid. Bakit yung mga pinapangako nyo, mga libreng ospital, ba't hindi nyo i-priority yan? Ano bang paki mo? Ay talaga naman wala akong paki dyan. Sinasabi lang natin ang reality. Ano reality? Kaipokrituhan yan. Na habang yung mga members naghihintay magsimula na ang libreng ospital, ba't hindi nyo i-priority muna yan? At lahat na lang ng mga ibang mga business nauuna laging matapos. Ibang hindi pala iba, lahat. Hoy, may chika nga pala dun sa dun sa charity, ano ba 'yon? Chuchu. Bago na namang may bagong nakita ko kay Kuya Adel na post niya. May bagong tawag hindi na target. Ano ba tawag daw? Hindi na pa-target bagong pabigat na naman sa mga kapatid. Na malabo na yan. Oy, may pow-pow. May hinahabol. Sino hinahabol niya? Hindi. Kala ko may hinahabol. Hindi naka-headlight Buti nakikita ko siya. False hope lang kasi binibigay nila sa mga members. Yung hospital na yan, sabi nga ni Resty Reyes, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. False hope lang sa yan. Dapat lang merong ghost project lagi. Pero hindi yan mangyayari.
nakakaawa lang talaga yung mga mga kapatid. Pero yun nga, wala pa naman akong balita na tumaas ulit ang koleksyon. Yan nakwento ko sa inyo dati. MCGI Kills noong mga nasa July ata or August na mga buwan, ang koleksyon nasa 28 or 24 million, something like that. Tapos nung bare months na collection 2 million na lang. Grabe, no? Laki nang nawala. Bakit? Nagigising na mga kapatid Alam na nila lokohan lang. Kaya nagagalit na ang mga KNP. Ngayon hindi na nila maramdaman ang pagtatagumpay nila. Check ko lang po yung message niyo pa. Edmond, Fred Edmond Mendoza nandito rin. Watching from Saudi. Opo, kumusta po, Fred Edmond? Kosa Gaming, iba ang era nating panahon ni Peso. Iba talaga yan. Ray Balating, ano ba info ng MCGI sa akala nila? State Secrets, X-Files. Alam niyo yung nangyayari dito sa US, pero kasi dito sa island namin din naman namin nararamdaman Kung alam niyo kung sino yung updated sa inyo sa Epstein files, Google nyo na lang kung gusto nyo malaman. Yan na mainit nga yung issue dito sa US Lumabas yung mga baho ng mga kilalang politicians. Kaya ginigisa ngayon pati yung Attorney General. Kasi imbis na pumanik siya doon sa mga victims, pinagtatanggol niya si Trump. Tingnan nyo na lang, makikita nyo may may pagka-parallel sa nangyayari sa MCGI ngayon. Yung bulok lumalabas, pero imbis na ang panigan ng administrasyon yung mga naapi, yung mga hindi, baligtad, kino-cover up lang nila. Yan, parang ganyan. So ang problema lang sa MCGI walang maka-oppose. Wala. Dahil pag oppose ka, pagka imbis na litisin yung kung ano ba ang issue, pag-usapan ano ba yung Area 52, etc. Ka na, ibablock ka na lang. Ayan. Siguro dito sa US kung pwede lang ganong i-block na lang din yung mga Democrats, yung mga lumalaban, ibablock na lang din nila, hindi lang nila magawa Ayan. Kaya pilit binabago maraming batas. Ayan. Red Exeter, good afternoon. Si Celia Sarmiento, Paglinawan, tama po, kung wala tayo impact, bakit tayo pinapansin? Opo, wala naman pala tayong impact, bakit tayo pinapansin nila? Bakit umaaray sila? At bakit gusto tayong pasamain? Di ba kung mabubuting tao pala sila, di ba dapat hopeful ka pa nga sa ibang tao, gusto mo mapabuti pa ibang tao, at pag may masama, hindi, maaawa ka dapat, di ba? Dapat nga naaawa sila sa atin.
Eh bakit iba ang ano? Iba ang kanilang reaction. Yan ang nakakaawa sa kanila. Watching from Landers, Naga City. Uy, taga Bicol pala si Celia. Kumusta po kayo? Yan, may dugong Bicol din po ako. Kosa Gaming, Charity. O yun, yung Charity, yun nga. Edmond Mendoza, goal. Lloyd Enriquez, tama, dapat ang priority yung para sa pakinabang sa mga tao katulad ng ospital na kala mo Sogo Hotel na tinatayo. Dapat yun ang priority. Lloyd Enriquez, eh yung sinasabi dati ni FS na patatayo na bahay, wala na nga eh, wala na yung mga, kasi nga hindi ang priority ang members. Alam nyo, sabi ko nga isang kapatid nakakausap ko hindi, kasi na appreciative din siya dun sa ito yung ginagawa po natin, kaya rin siya nagising. Sabi ko, alam nyo po, actually hindi kailangan ng matalino para malaman mong lokohan lang bubuksan mo lang yung mata mo, mag-iisip ka lang, mahalata mo na hindi kailangan ng ang kailangan lang validation tignan nyo kayong lahat mga kapatid, hindi naman kayo umalis dahil sa nagsasalita kami umalis kayo kasi na-validate nyo lang yung sinasabi namin, ganun din nararamdaman nyo, pero hindi naman kayo nakumbinsi dahil sa amin. Pinalalabas nila kami ang naninira na kukumbinsi namin yung mga members. Hindi totoo yun Paano ka makakakumbinsi kung hindi ka naman totoo? Di sana konti lang ang nakukumbinsi. Sana ang nakukumbinsi yung mga masasama ugali, hindi, mabubuting mga tao ang umaalis. Nagugulat na lang kami magre-reach out magre-reach out magugulat ako ito talaga, sabi ko nanonood nga ako sa iyo totoo yung mga sinasabi mo, hindi ko ini-expect pero wag mo na lang akong wag mo na lang akong babanggitin na maraming ganun mga kapatid. Kami ba ang dahilan kaya kayo umexit? Hindi, umexit kayo dahil napatunayan nyo lang sa amin, na validate nyo lang. Yung iba nga walang kamalay-malay nung napanood lang ako tsaka lang nag-reach out, sabay-sabi tama po yung mga sinasabi nyo, pero nag-exit po kami last 2 years ago pa, yung mga ganun. Hindi nga namin alam yung mga yan yung mga issue nga ba't po kayo ma-exit? Kasi ba't iba na ugali ng mga workers, yung mga ganun. Kaya hindi mo kailangan maging matalino ka para ka umexit. Although common yung mga matatalino yun na nakakaisip agad. Nasaan na si Ogie? Sasara na. Babe, dito lang ako. Hoarding. Egg hoarding. Ay, saan ba? Kahit saan. Kaya lang, bayad lang.
Alright, thank you. Ay. Kasi nga po, sabi ni Kosa Gaming, kasi nga po, Sige lang. dahil sa loan nila, kailangan may charity ko, no? Alam na natin yun, kailangan ng ghost project. Kasi paano pa sila manghihingi? Dahil nga hindi sila makaasa sa abuluyan, dahil nga wala na nag-aabuluyan. Yung abuluyan, hindi mo kasi pwedeng ipilit eh. Yung project, kayang ipilit. Matagal na yan, buhay pa si Bes. Ganyan na ang kalakaran natin. Pero pinagkaiba noon, yun nga, ano tayo spiritually busog kumbaga. May kapalit talagang todo bigay ka kahit sa abulo yan, wala nakakaalam. Ngayon, kaya lang nang nagbibigay ang kapatid dahil napipilitan. Jack Socorro, gandang araw po Brad CJ, gandang araw po. Bro Ronnie Keypoint, tol, parang 35 ka lang sa gupit mo. Ayun oo nga dulo pala ng buhok ko Parang 35. Anong 35 bro? 35 sa Saipan? 35 yun sa Saipan. Si Sam, hello po Brad CJ at sa lahat po. Hello po sister. Kumusta po kayo? Kosa Gaming, only Vladimir Putin was not included in the Epstein files. Yes. Kasi bro, ano yan kumbaga siya ang demon's advocate ng mga elite sa US. Matagal na yon, hindi siya bago. Ngayon lang siya na-reveal. Para ng MCGI, ngayon lang na-reveal, pero kung tutuusin noon pa yan. Kosa Gaming, in terms of high profile leaders, some go good. Kakatapos ko lang po ngayon panoorin yung topic nung Sabado. Play baka pala si Sa. Jonathan, nagigil na kasi sila. Oo. Red Tembong, bilyon na ba ang kailangan for the hospital? Grabe talaga, no? Kung susumahin mo, alam nyo yung mga naitulong pa lang natin noong una, dapat tapos na yung hospital na yan. Alam yan ang mga officer, alam nila kung paano dinadivert ang tulong. Pwede nyo i-comment dyan yung mga dating officer, diba? Pag merong biglang i-convert mo na, ilalagay yung upa sa lokal para sa upa dapat aakyat daw muna sa division at para mabuo yung project, etc. Ayan, dati pa naman may diversion na lang, walang kamalay-malay ng mga members, lagi na lang dinadivert. Pero isa sa doktrina, yung itinalagang bagay, wag mo dapat yun gagalawin. Kung saan inilaan ng kapatid, dun yun. Pero pagdating sa bilangan, ayan, iba na. Ayan, tapusin ko na nga itong live kasi madilim na rin. Basahin ko lang po muna. Magme-message, habol na kayo. Teka, baka mapagsara kami ng gate dito. Lalabas muna ako. Matawag ka na sa pizza. Di ba sabi mo parang ano na yun? Mahina. Parang sarado na lagi. Ano ka bang pizza? Gusto kasi ng bunso raw namin ng pizza
ang gusto niya. Jonathan, grabe pangangailangan nila sa hospital ngayon. Gusto talaga nila patunayan na matutuloy hospital kahit kubain na, mga kapatid. Nandun na po kasi yung pressured na sila ngayon. Kasi madalas nang napapansin yan. Kaya nga tignan nyo yung nakaraan, may nakita akong clip nun na parang sinasabi parang gustong paratingin ni Daniel ongoing pa rin naman ang hospital project. Ano yun alam nyo, sa nag-iisip simple lang yun kung napansin nyo, na ina-admit niya na hindi matapos-tapos. Kung napansin nyo yun, bakit kailangan niyang sabihin yun? Dapat marunong mga discerning Christians, marunong po tayong mag-reading between the lines. Walang sumasagot, no? Wala o gusto mo daanan natin, baka naman ay lang, hindi lang sumasagot. Hindi lang mo lang. Daanan mo. Pero ako tatawagan. Yung egg dyan, okay lang dyan yan. So ako na lang pupunta doon. Silipin mo lang. Pero doon. O, lagay ko na dito yung egg. Lagyan mo na dyan. Kasi mas safe dyan. Impact sa kanila kasi nababawasan ng member. Totoo po yan. Wala namang wala namang galing sa umexit tapos pumunta sa kanila Tatapusin ko na rin naman to. Basahin ko lang lahat. Uuwi ka na. Isa pa ba? Wala naman ako iba na maisip. Ha? Wala na ako iba maisip. Hindi, yung pagkain ng anak mo. Kaya nga. Kung gusto mo, KFC, dili ka na sa KFC. Tatanong ko na lang siya. Ikaw, uwi ka na. Sige. Ako po, malaki po talaga impact, mga kapatid. Pero kung hindi sila nagpapasama, mga umaalis, tinatanggap na nila, hindi ganito ang outcome Pero wala rin Alam niyo bakit? Kasi mas mabilis pong mawawala ang members nila pagka naging mabait sila. Yun ang nun kahit alin ang piliin nila, lalabas at lalabas ang members. Kaya ang pinipili na lang nila mag-gaslight, pasamain ng mga lumalabas. Ipit na sila hindi man nila maamin Kung talagang aamin sila, tatapatin na nila ang mga yun ang tama. Pero patay ang negosyo nila.
mapupunta na ngayon dun sa kalagayan sila na baligtad na. May leverage na ngayon ang members. Nakuha nyo yung psychology ng ganun pangyayari. Wala na silang mukhang ihaharap sa madaling term pag inamin nila. Kaya nakikita nyo kung papaano ang predicament sa panig nila. Yun ang problema nila. Pag inamin nila yung Area 52, pag inamin nilang nagkahero talaga ng beer house si Rodel, and etc. Ano na mukhang ihaharap nila? Diba? Ganon. At mawawalan lang sila. At ang mabigat doon yung mga na-exploit. Pwede nilang, lalo na yung mga talagang malaki ang naging perwisyo sa buhay nila, pwede silang magdemanda, pwede nilang dalhin yan sa korte. Yun ang ano doon. Kaya hindi mangyayari yan, naaamin sila. Marami pa ba? Konti na lang. Sige, tapusin ko na ngayon, basahin ko na lahat. Kosa Gaming, nabuhay ka, Thames. Sis Bebs, hi po Brad CJ, hello po. El Tempo, magkano itlog dyan? Dito. Magkano ba to? Ito yung ano, 24. So 2 dozen ito. Ang presyo ay nakakagulat. $7 bro. $7. Pikit mata ka na lang bibili kaysa hindi ka makakain ng itlog. Brad Lloyd Enriquez, Brad CJ, kumusta din yung lupa na gagawin convention dito sa Quezon City? Parang hindi ko na nakikita yung sa Quirino Highway. Wala na rin akong balita, bro. Wala na rin. Kosa Gaming, jumbo yung itlog. Oo, mga malalaki naman to. Red Tembong, nabayaran na ba yung utang kay Mr. Harada? Alala mo pa yan? Nakalimutan ko na yan. Toda, ngayon ko lang ulit naalala yung si Harada. Ewan ko. Red Wilfredo, Red CJ, yung baba mo po dalawa na. Oo bro, kaya nga naglalakad-lakad eh. Nag-gain na naman ng weight. Puro kain kasi talaga dito. Brad Erwin, gwapong ahit brother. Yun eh. Brad Adrian, good morning from Italy. Kumusta kayo dyan brother? Shoutout po sa inyo lahat, mga taga Italia at taga buong Europa. Kumusta po kayo lahat dyan? Alam ko Brad Adrian medyo mainit din ang pagpapalaganap natin dyan no? Pagpapalaganap ng pag-exit. Kumusta po sa inyo lahat dyan Samahan po kayo palagi ng Panginoon. Red Erwin Tagorda, shout out sa mga exiter ng Japan. Yon. Yan pa, marami rin sa Japan. Brad Zoilo Repato, hello bro from Tarlac. Hello po. Mura na din yan, sabi ni Tembong. Okay. Mahal naman kasi talaga itlog. Dito kasi 5 dozen, mga $10 lang. Biglang nanliit yung ano ko yung palabawi nun. Mura na dito yan Brad. Talagang dito mura na yan. Sige mga kapatid, nagpasalamat lang naman ako kasi marami pong mga nagpapaabot ng kanilang at ako rin po nagpapasalamat din po ako sa inyo, sa inyo appreciation, at pati na rin po dun sa mga nagbabalita sa akin na okay na ang buhay nila ngayon, mas maayos sila. Sa ganyang paraan
nararamdaman ko yung fulfillment dito sa ginagawa po natin na pagsasalita. Nakikita ko kahit papano merong nagiging magandang bunga sa inyo, mga kapatid. Gusto ko lang naman talaga makatulong po sa inyo na dahil masakit sa kalooban na may mga mabubuting tao nagdesisyon lang naman para sa sarili nila, umalis, pinasama. Yan ang yan ang masakit po sa kalooban ko Fred Adrian, sobra delulu pa rin sila dito. Oh bro, nako, kahit naman dito ganun pa rin sila, marami pa rin delulu. Pero yun nga naaabuso kasi. Dapat maintindihan natin, mga kapatid, mababait kasi mga naanib mababait. Kaya hanggat pipikit na lang nila mata nila, lalo na may mga nakakita nung panahon ni Bes dati, hindi nila matanggap yun na yan na nga yung dyan na nga papasok yung cognitive dissonance. Yung iba yung nakikita nila versus dun sa nasa isip nila. Hopeful pa rin sila, ito kasi ang tama, ito ang totoo. Tapos natanim sa isip natin dati na isa lang ang totoo sa bawat panahon, ito ngayon ang totoo. Pagka sinaran mo ngayon ang isip mo against do sa nakikita mo, yun na yung cognitive dissonance. Kaya nga may ganong kalagayan sa psychology, kalagayan ng tao. Meron talaga mga ganon. Marami sa loob ng MCGI nasa ganyang state ngayon. May cognitive dissonance na kahit ang tagal na ng pinagsamahan nyo, close na close kayo ng mga kapatid for 10, 20 years, biglang nung umalis ka, yung pagkakaibigan nyo kumbaga inseparable na kayo tapos biglang nung umalis ka, binombard ngayon itong mga kapatid ng mga paninira laban sa mga umexit. Kaya ikaw, automatic, ibablock ka na rin niya. Ganon. Diba? Pero nung nandun ka sa loob, talagang inseparable na kayo. Besties na besties kayo. Best friend talaga. Ayan. Yan ang nakakaawa. Maawa tayo, mga kapatid. Huwag kayong magagalit dun sa mga napaakay sa MCGI. Kawawa naman sila. Malay natin, magising din naman sila. Zoilo Repato, 32 years bago naka-exit. Tagal ni Brad Zoilo. Grabe, 32 years. Tembong, brainwash talaga. Yun nga yung pa isa. Brainwash talaga. Sis Nancy, mas maganda po talaga ba si CJ kasi mas maging tahimik ang buhay, di naging palahatol, nabuksan isip sa mga bagay-bagay at mas masaya, madaming oras sa pamilya. Yan, salamat. Yan, yung mga ganyang, marami pong ganyan na mga nagme-message sa akin. Masaya mabasa na ganyan. Kasi ako rin, mga kapatid, sabi ko nga po nung nakaraan, di ba? Nung Sabado ko ba sinabi nung live, this is the best moment, panahon sa buong buhay ko. Ito, hindi yung nung umalis ako, medyo struggle yun at mahirap talaga pagdadaanan pag lumabas ka yung eto na, yung nakaka-recover na ako at sa lahat ng aspeto nakaka-recover ako, financially, emotionally, spiritually, lalo na mas nararamdaman ko ngayon, mas malapit ako sa Diyos. Wala na yung mga false hope mo. Tinitignan mo na ang buhay mo as it is. Tinitignan mo ang mundo as it is. Kung ano yung reality, yun ang tinitignan mo. Hindi yung kung ano yung hope mo, hindi kung ano yung... Wala na tayong ganun. Yun ang masarap. Kaya ito the best moment in my life yet. And I'm expecting na mas gumanda pa yung buhay namin ng pamilya ko sa mga hinaharap. Nag-start na kumbaga
yung sarap ng buhay na wala ka rin naman mga kaaway, wala kang kasamaan ng loob, walang mga ganon. Free nga, free. Napakasarap. Direkta kang nakikipag-usap sa Diyos, walang middleman, walang pumipilit sa iyo. Napakasarap sa kalooban. Ayan. Si Shali Yahad, good evening ba CJ at sa lahat na nanonood. Good evening po. Sis Nancy, sa una masakit dahil sa paninira pero di kaya ng budhi manatili sa kasinungalingan. Correct. But Adrian, good news po, hindi na kami naghahanap ng maaaniban ngayon. Nadala na kay Glenn. Di ba? Salamat po. Wala kayong ano eh. Again, hindi ako against sa mga nagtuturo. Ang against ako, humihingi ng abuloy. Ang against ako, yung kokontrolling ka. Yan, hindi dapat ganun. Panginoong Hesus hindi nagturo ng kokontrolling ka. Walang ganun. Tinawag tayo lahat sa kalayaan. Binigyan tayo lahat ng free will. Yung free will na yon, hindi ko mo umanib ka, wala na yung free will. That is BS. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Rai, I can relate. Ayun. Sige, mga kapatid, salamat po makita-kita po ulit tayo sa susunod. Patuloy po tayong samahan ng Panginoon. Manatili po tayo sa ating pananampalataya. Bye-bye po.